Ayon kay Attorney Kaufman, handa raw ang defense team na patunayan na wala itong katotohanan. Hindi ko pinoprotektahan yung aking mga kasama. Yung aking pahayag, ang pinoprotektahan ko, yung legal process ng yung domestic legal process natin. Ito mga kababayan, kampo ni former President Duterte umalma sa pagpangalan sa mga kasabwat umano ng dating Pangulo. Senado maghahanda sa posibilidad na ipaaresto ng ICC sina De La Rosa at Go. Isang magandang araw po sa atin mga kababayan. Ito, meron na naman po tayong nakalap na balita ngayon mga kababayan patungkol po dito sa pagpangalan di umano ng ICC. Kanila po ni Senator Bongo at Bato. Pero bago po natin ipagpatuloy yan, ay huwag niyo po kalimutan mag-subscribe po dito sa ating YouTube channel. At ito, pakinggan po natin itong naging pahayag po dito ng kampo po ng ating former President Duterte. Umalma ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nilabas sa listahan ng ICC ng umano'y mga kasabwat nito sa war on drugs. Kasama sa listahan sina Senator De La Rosa at Bongo. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, bakit umaalma rito ang kampo ng dating Pangulo? Jiggy, completely lacking in truth. Ganyan inilarawan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang inilabas ng ICC Prosecutor's Office ng listahan ng umano'y co-perpetrators o kasabwat ni Duterte sa kasong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs. Maituturing din daw na sensational at politically motivated ang paglalabas ng listahan. Idinisenyo raw ito para wasakin ang Senado. Ayon kay Attorney Kaufman, handa raw ang defense team na patunayan na wala itong katotohanan. Sa pagkakaalam daw ni Kaufman ay wala pa namang arrest warrant laban sa mga kabilang doon nga sa listahan na inilabas. Ayun yung maganda mga kababayan. Sa ngayon, wala pa. Ayan, si Attorney Kaufman na po yung nagsabi na sa ngayon ay wala pa. 8 ang sinasabi ng ICC Prosecutor's Office na kasabwat umano ni Duterte sa pagpatay sa war on drugs. Kabilang dyan sina Senators Bato de la Rosa na dating PNP Chief, Senator Bongo na dating Special Assistant to the President, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre III, ang ilang dating mataas na opisyal sa PNP na sina Vicente Danao, Camilo Cascolan na pumanaw na, Oscar Albayalde, pati sina dating NBI Director Dante Garan at dating PDEA Chief Isidro La Peña. Ayon sa ICC Prosecutor, nagkaroon daw ng common plan sina Duterte at mga tinukoy na co-perpetrators para targetin ang mga hinihinalang drug user at pusher. Nauna nang itinanggi ni Senador Bongo at Aguirre na may kinalaman sila sa kaso ni Duterte. Jiggy? At Camille, yung aligasyon na ito ay mauwi kaya sa pagsasampa ng kaso laban sa mga bagong akusadong ito. Anong tingin dito ng kampo ng dating Pangulo? Jiggy, linawin lang natin hindi porket pinangalanan silang co-perpetrators o kasabwat ni Duterte ay maglalabas na nga agad ang ICC ng arrest warrant laban sa kanila. Hindi rin ibig sabihin nito ay may kaso na rin laban sa kanila. Lumalabas lang ang kanilang mga pangalan dito nga sa document containing the charges kung saan nakalahad ang kaso ng prosecution bago ang confirmation of charges hearing sa February 23. Sa pagdinig na yan, pagdedesisyon ang mga judge ng ICC kung sapat ba ang mga ebidensya para ituloy ang pagliliti sa panayam. Sa TED File ng DJ Chacha, ipinaliwanag ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na hindi pa pwedeng tawaging co-accused o kapwa-akusado itong 8 sinasabing kasabwat. Kung kakasuhan sila ng Office of the Prosecutor ng ICC ay hiwalay na kaso raw ito. At ito mga kababayan, pakinggan naman natin itong si Senator Ping Lacson na nagsalita po patungkol dito sa posibilidad na pag-aresto nga po dito ng ICC sa kanila sina De La Rosa at Go. Inaasang pag-uusapan ng mga senador ang posibilidad na ipaaresto ng ICC sina Senator De La Rosa at Bongo. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Bañas. Mayan, ano raw ang gagawing paghahanda ng Senado tungkol dito? Jiggy, inaasahang magpupulong ang majority block ng Senado sa darating na Miyerkules. Yan ay sa pag-resume ng sesyon ng Senado at ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, kabilang sa mga pag-uusapan nila ay yung immunity ng mga senador sa aresto lalo na kapag ongoing yung sesyon ng Kongreso. Yan kasi Jiggy, may limitasyon yan. Ayon sa saligang batas, applicable lamang yung immunity na yan kung ang kaso ay may kaparusahan na pagkakakulong na 6 years and pababa. So kailangan pag-usapan yan ng mga senador at ayon kay Senator Ping Lacson, doon sa kanyang mga pakikipag-usap sa mga legal experts, ang sinasabi raw talaga kapag nagbaba ng summon o kaya ng arrest warrant ang ICC, dapat idulog at idaan nila yan sa mga local courts dito sa ating bansa.
Dapat lang talaga, no? Kasi yung kay former President Duterte, wala na eh. Diretsuhan na eh. Bakit? Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson. Pakinggan natin, Jiggy. Walang person na madideprive of liberty. No? At yung walang maaresto, kung walang naka-issue na warrant of arrest, ang isang korte, ang isang judge, hindi ko pinoprotektahan yung aking mga kasama. Yung aking pahayag, ang pinoprotektahan ko, yung legal process ng domestic, yung domestic legal process natin. Pero Jiggy, aminado si Senator Lacson na kung sakasakali at matuluyang maaresto yung dalawa sa kanilang kasamahan ay malaking bagay daw yan at malaking kawalan sa Senado. Lalo't 24 lamang silang senador at marami silang trabaho, so apektado talaga yung kanilang trabaho kung mababawasan pa sila ng isa o dalawa o ilan pa mang senador. Jiggy. At may anong reaksyon ng mga kasama nila sa minorya, nila Senator De La Rosa at Bongo, dito sa isyong ito? Ikinalungkot, Jiggy, ng minority bloc nang malaman nga nila na tinukoy ng ICC na co-perpetrator sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Itong sila Senators Bongo at De La Rosa. Si Senator Robin Padilla nga raw, Jiggy, ay naiyak pa nung kanyang mabasa yung impormasyon kaugnay nito. Nag-aalala daw kasi siya na kung matuluyan na mawala o maaresto yung kanyang mga kasamahan sa Duterte bloc ay mag-isa na lamang siyang matitira dyan sa naturang bloke. Pero giit ni Senator Padilla kung talagang merong kaso laban doon sa dalawang senador kay Senators Bongo at De La Rosa, dapat daw dito na yan litisin sa loob ng ating bansa at Dapat lang. hindi hayaan na international court ang maglitis sa kanila. At may pahayag na ba sina Senator De La Rosa at Bongo dito sa pagkakasama nila sa listahan ng ICC? Yes, Jiggy, naunang naglabas ng pahayag si Senator Bongo at ayon nga sa kanya, one-sided, unfair at walang basihan. Yung akusasyon ng ICC na tumutukoy sa kanya bilang co-perpetrator nga doon sa drug war. At giit ni Senator Bongo sa tagal nila na magkatrabaho ng dating Pangulo, ni dating Pangulong Duterte, wala naman daw iniutos sa kanya na kahit anong iligal. At kung sakaling may mag-utos sa kanya ng kahit anong iligal na bagay, hindi naman daw niya yan susundin kung kahit pa kanino galing yan. Samantala, may depensa rin dyan si dating DOJ Secretary Vetaliano Aguirre. Para sa kanya, ginawa lang niya yung kanyang trabaho nung siya ay abogado ni dating Pangulong Duterte. Hindi rin daw tayo miyembro ng ICC noon at wala siyang nakikitang masama sa kanyang naging ginawa sa kanyang trabaho. Habang ang PDP naman, o Partido Demokratiko Pilipino, ay kinukundina yung movement na yan, yung development na yan sa ICC. Masyado na raw silang maraming nilalabag sa ating soberanya. Habang, Jiggy, wala pang comment yung ilan pa sa mga napangalanan dyan sa ICC. Kabilang na ni Senator Bato de la Rosa na alam naman natin, Jiggy, na hindi na pumapasok sa Senado mula pa noong November 2025. Yan muna ang latest. Jiggy, balik sa'yo. At ito mga kababayan, pakinggan naman natin. Ito naging pahayag po ng ating Vice President Sara Duterte patungkol po dito sa kanyang ama. Hindi lang mga biktima ng war on drugs ang umahabol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kundi pati raw mga babae. Ayon kay Vice President Sara Duterte, bilib siya sa kanyang ama na pinag-aagawan daw ng 3 babae kahit nakakulong na ito sa ICC. Pero paglilinaw ng bise, hindi kasama dyan ang kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman. Sabi ko sa kanya, alam mo, nabibilib ako sa iyo. Dahil nakakulong ka na, pinag-aagawan ka pa rin ng mga girlfriend mo na nasa labas. Sa sobrang mahal na siya ng mga girlfriend niya, hindi sila tumitigil na mag-apply paulit-ulit para sila makapasok. Mini-message ako, miss na miss ko yung tatay mo. So ayan mga kababayan, narinig po natin itong naging pahayag din po ng ating Vice Presidente patungkol po dyan sa 3 girlfriend di umano ng kanyang ama. Ayan, kung may komento po kayo mga kababayan o opinion, i-comment nyo na lamang po dyan sa baba. Maraming salamat po.